Breaking news sa katatapos na laban ni Nonito Donaire. Sayang mga boss, natalo si Donaire via split decision. Maganda ang simula ni Nonito Donaire dahil nagrogi niya si Seiya Tsutsumi sa round 4. Tinamaan niya ito ng malinis na uppercut at na-outbalance si Tsutsumi. Pero hindi siya na-knockdown. Matibay din talaga itong Japanese. Pagdating ng round 5, akala ko tatapusin na ni Nonito Donaire dahil grogi pa itong si Tsutsumi. Pero hindi nga po minadali ni Donaire ang laban. Naging patient pa rin siya, nag-aantay na magkamali ulit si Seiya Tsutsumi. Pero pagdating na ng round 7 hanggang sa huling rounds, mas naging agresibo na itong si Tsutsumi. Nakita niya siguro na medyo napagod na si Donaire at hindi na ganun ka-accurate ang suntok. Kaya mas naging agresibo na si Tsutsumi. Dahil sa pagiging aggressive ng Japanese, tinatamaan na niya ng solid si Donaire. Gumaganti pa rin naman si Donaire, may malilinis na patama. Pero yung pagiging agresibo ng Japanese, sabay marami pa bumitaw ng suntok kaya may nakakalusot talaga. Sa edad ni Donaire na 43, maganda pa rin ang pinakita niyang performance. Akala ko nga kung makuha ni Donaire sana yung round 11 at round 12, sigurado na sa kanya ang panalo via unanimous. Pero binigay pa rin ng dalawang hurado ang kalamangan kay Seiya Tsutsumi. May isang judge na pumabor kay Nonito Donaire kaya natapos ito sa split decision. Sayang mga boss dahil history sana ito na magagawa ni Donaire maging champion sa edad na 43. Last chance na sana ito ni Donaire na maging champion ulit. Kaya abangan natin kung lalaban pa ulit si Donaire o tuluyan na siyang magretiro. Malaking faktor talaga yung edad 43 na si Donaire dahil pagdating ng dulo medyo naglaylo na. Sa ibang banda, Jake Paul sinabing hindi siya naniniwala na retirado na talaga si Terence Crawford. Maraming boksingero na raw ang gumawa nito, mag-a-announce na magre-retiro pero biglang babalik after ng 1 taon o 2 taon. Katulad sa galawan ni Tank Davis, sinasabing magre-retiro na pero biglang may laban ulit. Sabi ni Jake Paul parang kinukuha lang yung atensyon ng mga fans. Katulad sa ginawa ni Terence Crawford ngayon, nag-announce na magre-retiro kaya pinag-uusapan na naman sa mundo ng boxing. Baka nga may plano si Jake Paul na biglang operan si Terence Crawford. Hinahamon din ni Jake Paul si Canelo Alvarez. Gusto rin daw niya sapakin ang muka. Sa ibang banda, Anthony Joshua 100% umano ang kanyang kondisyon ngayon. Hindi niya tinuturing si Jake Paul na isang YouTuber lang. Pinaghandaan daw niya si Jake Paul bilang isang tunay na boksingero. Makikita ang katawan ni Joshua ngayon talagang batak. Hanggang 245 pounds lang ang pwedeng ibigat ni Joshua sa gabi ng laban. Kaya hindi masyadong mabigat si Joshua ngayon. Mas maliksi ito at nandun pa rin ang power. Sabi nga ni Joshua kung may pagkakataon siya na patayin si Jake Paul, papatayin niya sa ring. Gusto raw niya talagang wasakin si Jake Paul dahil sa pinagsasabi niya kay Joshua. Sa ibang banda, Timothy Bradley sinabing papayag siya na lumaban kay Jake Paul basta isama niya ang trainer niya. Kailangan daw kasama sa kontrata na matapos labanan si Jake Paul, lalabanan niya agad itong trainer niya. Dalawang kakalabanin ni Timothy Bradley sa isang gabi lang. Jake Paul is fugazi. He's fake. I'll bust him up and his trainer in the same night. 2 for 1. Pero malabong mangyari yan, napapalaga ni Jake Paul itong si Timothy Bradley. Kilala naman si Jake Paul na mga sikat na boksingero ang tinitira niya o kaya mga sikat na MMA fighter na retirado na. Kaya tinatarget nga ni Jake Paul si Terence Crawford at si Canelo Alvarez. Pero abangan natin ang laban niya sa December 19.